So magandang morning na naman sa atin mga katoto, and welcome back to our YouTube channel. So sa araw na ito, nagtutuloy na tayo ng pagpipinis nitong ating kubo. So kung mapapansin nyo, itong mga poste natin is malalaki na, no? And so ito nga yung ating tinatrabaho, yung pagpapalaki ng ating mga poste. So doon sa unang video natin, pinakita natin mga katoto na tuba itong mga tubo lang ginamit natin, mga tubular na tuba ito, no? Ayan, kung mapapansin nyo yung mga dulo, yan, nakalito pa yung mga tuba ito natin, mga bakal, no? Yan, tuba ito, mga bakal yan. So, binabalutan lang natin ng simento hanggang sa ito, lumaki na. Yan, so hindi na siya mahalatang poste natin ay ano lang, tubular. So mukha na siyang malaking mataba ng kahoy. Yan, so magbumukhang kahoy ito pag pinturahan na natin mga katoto. So tutuloy na natin yung pagpapalaki nitong ating mga poste. So pagka natapalan nyo na siya ng mga semento, pakikinisin na lang yan mga katoto. Yan, imas-imas lang ng kutsara. Yan, so pag makinis na yan, gagawin lang natin dyan is nasa natin ng brush lang. Yan, makikita nyo yan, brain lang yung pinakadaan ng kutsara. At the same time, cover yung mga natitira mga butas. So ayan, ito yung kalahating part niya, no? So yung kalahati niya mga katoto, sa kabila pa. Yan, so kung hanggang saan lang maaabot nyo muna, yan, yung unang step is magpondo muna. Yan mga yan, kuberan natin yan ng simento. Ayan siya, kasalukuyan natin pinapatayo. Ayan, mga nakukuberan na yan. Ito, finish na ito mula sa taas. Ayan, so ayan siya, pondo muna ng konting semento, tapos patatabain na lang. Ayan, so yan ang tinatrabaho natin yan. Ito, napondohan na natin ito kahapon. Ayan, medyo matabahan ng konti. So ito yung mga bakal natin na kalitaw, tago natin yan para hindi mabulok. Ayan, so ito yung pinakita ko kanina sa taas, yung kalahati niya doon. So dito medyo matarik, kaya gagamit tayo dito ng ating hagdan. So yung magiging kayarian nito is andito na sa bunga niyan. Yan na siya, tutugon na sa ating mga poste, no? So may upuan niya, cover natin mga bakal. So itong part na to, natapalan natin to, hintayin lang natin siyang tubigas, no? Yan. So wala naman talagang kahoy mga katoto na bilog as in na 0-0 yung pagkakabilog. So nagkakaroon lang ng ganun yung mga kahoy pag nadala natin sa shop o sa mga furniture, no? Inaano na yan, minomold din yan, kabilog na bilog. So hindi na naman kailangan siyang pakabilog, no? As in nagkaroon lang siya ng shape na bilog, okay na yan. So after na i-apply yung coating niya na sa semento, hintayin lang matayong konti, tapos pupunasan mo na ng brush. So dito muna tayo sa medyo tumitigas na to, tapon muna tayo ulit.
So ganun lang yung procedure mga katoto, paulit-ulit lang, no? After mong apply ng konti, tayo mo siyang tumigas, tapos hulma-hulma mo lang konti, and then pagka natuyo na siya, yan, pwede mo na siyang punas-punasan ng brush. So ito, nakapagpondo na tayo dito, yung gawing taas, almost wala pa, kailangan natin hagdan. So ito, malapit na tumatayo, no? So hanggang pinapatayo mo siya is hagod-hagorin mo lang ng konti para medyo magkaroon ng shape forme sa hulmang gusto ninyo. So kung gusto nyo parang may balat-balat siya, guguhit nyo lang yung sa inyong kutsara. So yung shape nung balat is nandyan na siya. Hayaan nyo na lang siyang matuyo. Pero kung gusto nyo medyo makinis siya para sa pag-apply ng pintura, mas gagamitan lang natin siya ng brush. So linisin lang yung brush. Hagod-hagod lang siya. Yan, no? So yan na siya. Ipinis mo na siya gamit lang yung ating na. So matatanggal mo na yung mabubura mo na yung pag ng daan ng kutsara. So yan. Dito naman muna tayo. Hinihintay natin tumigas itong isang pinondohan natin. Lipat muna na tayo sa susunod. So basic plastering nga lang siya mga katoto. Ang pagkakaiba lang sa plastering sa wall is patag siya. So ito is hinuhulmahan natin ng bilog. So pag nakakuha nyo na yung size na gusto nyo, conforme sa inyo, kung 2.5 lang siyang or 3 ang laki, nasa sa inyo na yun, no? So instead na naka-flat siya, ang pagkakaiba ng paghuhulma nito is nakapabilog siya mga katoto. Pero ang pag-apply ng semento niya is basic plastering lang din. So kung paano ka nag-plastering, ganun lang din sa paghuhulma. So yung unang pinakita natin sa ating video is kamay ang ginagamit natin. No? So dito medyo pikado nga. Nasa may mga tatamaan tayo. So kung straight lang siya na bilog is pwede nyo gamitin ng kamay lang. So ito, medyo tatama tayo dito sa mga sandalan ng natin. No? Kaya pinupukol natin siya para hindi tayo napikado. So pagka naitapan nyo na yung nakakuha nyo na yung taba o yung size na gusto nyo doon sa pagkakabilog ninyo, no? Kinis-kinisin nyo lang siya ng kutsara. Yan. Hanggang sa makaform kayo ng pabilog na siya. So ang gamit natin yan mga tubular lang ayun. Ito. Yung mga kinukobera natin. Tsaka yung mga na yan. So ayun nga yung mga kinukobera natin, no. Lagyan natin ng chicken wire. So ito, pondo na to kahapon, pondohan natin. So ngayon nagpipinis na tayo. So ito lapit na matuyo itong isa. Medyo matagal siya matuyo itong in-apply natin una. So pwede mo na siyang pakinisin, no? It's either brush or kutsara. Yan.
nakuha mo na yung size na gusto mo. Yan lang. So yung parting matigas lang ang ano nyo na, yung medyo malambot pa is iwanan nyo muna. Tayin yung matuyo. Kasi may tendency bumigay yan, hindi yung kumapit. Kakrak lang siya. So itong part na to medyo malambot pa to. So yan ang hintay natin matuyo. So hanapin mo yung part niyang medyo pwede na. Ito, yung likod medyo matigas na siya. Yan. Pwede na siyang patag-patagin. So yung kalahati nito is ano pa, malambot pa. So hintay tayo ng another minutes para tumigas to. So itong part ng taas niya ano na, tigas na yan, napinis na natin. So ito, na-apply na natin to siya. Hintayin lang natin siyang tumigas. Tapos patong uli ng konti. And then pipinis na natin siya. So yung ibang unang tumitigas, may part kasi na mabilis tumigas, may part na matagal. So yung napapansin yung mabilis tumigas, pinis nyo na siya, no? Kasi medyo mahirapan ka magpakinis pagka nasobrahan siya ng tuyo. Maganda yung kumbaga tawagin nila is malagihay, mamasamasang konti, no? So pagka nakukuhang natutuyo, basahin lang ng konti. Ayan. So ano siya na mananariwa. So pwede mo na siya uling pakinisin, no? So nagkataong unang nai-apply yun sa taas, unang natuyo itong nasa ilalim kasi wala pa masyadong pondo yun. Ito meron na, kumbaga may una lang nailagay siya ito. So konting tapal na lang to, parte din sa nasa taas na wala pang pondo, no? Hindi pa siya na almost nalalagyan. So itong part na to, kung manipis na yung na-apply dito, mabilis siyang tumigas. Ayan. So pwede mo na siyang i-finish. So basic lang yung technique. Medyo patient lang kayo ngayon paghihintay sa pagtuyo niya, kayo magmamadali. So yung part ng medyo inaabutan ng ganito, brush lang yung panlilinis niyo, no? Ayan, part ng gilid, di babasahin niyo yung brush para malilinis tong part ng gilid na to, o ba yung kilikili. Ayan. And then apply lang ng brush. Ayan na siya. So kung gusto nyo nakabura yung pinagdaanan ng kutsara, ayan lang. So kung gusto nyo na medyo mas makinis lang, pwede nyo siyang pukulan ng simento. So kung mga pipinturahan naman natin siya, okay na itong kinis na to. Ayan, reset na naman tayo ng ating halo. So unti-unti lang yung paggagayak ng halo ng mga katoto, just in case na biglang umulan,
hindi masasayang yung haluin nyo. Unti-unti lang. Kaya nga na sinasabi ko mga katoto, hindi nga biglang mag-buhos na ngayon. So ito na nga, nagagawin na tayo napakalakas na ulan. Bigla ang init-init kanina, biglang buhos na ulan. So ito, magpuma tayo, no? So hindi pa na ikakano yung ating ito, magsak ng ulan. So tingnan natin ating mga sineto, mga katoto. So yun na nga mga katoto, no? Natapos na natin yung ating ginagawa. So yung susunod natin gagawin yung flooring nito, no? So ang plano natin dito ay half tiles saka half yung gawing landing, siguro yung mga ano na lang siya, yung wash out. So yung wash out kukuha na lang tayo sa ating pinagsalaan na lang sa ating mga buhangin dyan sa harapan, no? So pahinga na tayo muna at tutuloy na lang natin ibang gagawin bukas at panay ang bagsak ng ulan. So hanggang dito na lang po tayo sa araw na mga katoto, at maraming salamat po sa patuloy niyong pagsupport at pagsubaybay, at sana po meron kayo napupulot kahit kaunti lang dito sa ating binabahagi dito sa ating munting channel. Hanggang sa muli po, marami pong salamat, ingat-ingat po sa lahat.